Uniso Vega, isang feng shui expert. Sir, live kayo sa RMNDZ XL Manila, si Radyo Man Lourdes. Good afternoon. Hi, Sir Tony. Good afternoon. Happy New Year po. Sir Tony? Narinig kita. Okay. Ayan, Happy New Year po sa inyo. Bago ho yan, nais ho natin ipaalam sa ating mga kababayan, galing po mismo sa inyo. Ano po? Ano ho ba? Kasi may mga lumalabas, Sir Tony, puti, teal, yung mga lucky color this 2026. Sa feng shui part, ano po? Saan nila nakuha yun? Anong basihan nila? Naku, kami... Bakit puti? Ang tawag ko nila, ano nga cloud dancer ba yun? Pero sa madaling salita, malinis na puti. Hindi pwede kasi yung puti, susunugin yun nung apoy. Oh, okay. Kaya hindi pwedeng magsuot ng metal colors like puti is a metal color, gold is a metal color. Bawal yan ngayong panahon ng 2026 kasi susunugin siya nung dalawang apoy. Ang heaven star ay apoy, ang earth star ay apoy. Li equals li. O anong gagawin nila? Ba't ka magpuputi? Okay, nako. Ano po ba ang... Pula. Pula, okay. Aside sa pula, Sir Tony, yun lang talaga ngayon for 2026? Actually, the exact color is vermilion color or velvety red. Sa madaling... Opo. So, malapit yung kulay pula. Okay. So ulitin ko lang kasi may mga nabasa kami, Sir Tony, at sinabi nilang cloud dancer. Titinan po namin yun po'y kulay puti. So hindi pala dapat yun ang ating ipangsasalubong sa 2026. No, it should be red. Okay. Why? Kasi ang pasihan natin, li. Fire is red. Horse is red. O saan nila kinuha yung puti? Okay. Diba? Sir Tony, ano naman ang pampabuenas na pagkain? Lahat ng maaanghang, kimchi, siling labuyo, yan, maswerte yan. At saka yung mga tinatawag namin sa Chinese, yung mga dim sum. Yung hakaw, lalo na yung machang, maswerte yun, machang. Okay. Prutas po. Yung pa rin po ba yung 13 or 12 fruits? Hindi ako masyado naniniwala doon kasi ang offering natin, ang prutas ay wood. So ibig sabihin yung wood, ifu-fuel niya yung apoy, lalo magkakaapoy. So meaning... Tatanungin natin yung lucky food natin, basta maanghang, siling labuyo, kimchi, yan ang i-offer, ganun. Oo. So Sir Tony, yung mga kababayan nating binubuo yung kanilang lamesa ng napakaraming bilog na prutas, wala yun sa sinasabing swerte? Wala. Mas maganda pa mag-alay ng bigas. Okay. Mag-alay ng bigas, mag-alay ng siling labuyo, ganun. Kaysa bilog-bilog na prutas, bla bla bla. Oo nga, oo. Kasi may mga kanyang may kanya-kanyang yan may kanya-kanyang role. Halimbawa, nag-alay ka ng saging, ibig sabihin, yung mga mag-aaral mo, magiging yan, studios. Okay. So yung bigas, kahit konti lang, ilalagay niyo po sa, pati ho ba yung lalagyan? Bowl, okay. Bowl, mga kalahating kilong bigas. Okay, tapos pwedeng lagyan ng siling labuyo. Pera! Nakikita ko nilalagyan po ng pera. Barya. Yun. Pwede rin pera. Pero kasi yung pera, coin pa rin yun bakal pa rin yun Sunog yun. So dapat papel. Sunog din. Papel, pwede. Papel. Okay. Bigas, kahit kalahating kilo, ilagay sa bowl. Yung 50 pesos, 5 piraso nun. Okay. Tapos gumawa ka ng victory flag o yung mismong 50 pesos na 5, i-clip sa isang stick o 5 stick. Ganun. Tapos itusok dun sa bigas. Okay. Yung barya, wag na yon. Wag na yung barya. Yung iba ho kasi naglalagay pa sila ng barya sa pintuan, tinatapon. Oo. Oo nga. Pupulutin, oo nga. Okay, so, ano naman po ang swerteng negosyo? Ito, yung industriyang ginagalawan natin, ang radyo, ang TV, ang network, lahat yan ay fire industry. So, pasok yan.
Okay. Gasolinahan, papasok. Gasolinahan, ah, produkto na galing sa apoy. Ano yun? Mm-mm. Goma, slippers, sapatos. Mm-mm. Mm-mm. Yan, mga fire industry yan eh. Mm-mm. Yung mga yung mga kontraktor wala na yun, Gadget. sir, no? Wala na. Yung mga gadget, yung Mm-mm. mga cellphone, mga yan. Saka merong breakthrough ang mga gadget, may breakthrough. Okay. Baka mawala na yung ano to, yung mga itong Android, o Oh, baka mawala na yan eh. okay. Papalitan na. Aha. Okay. Ano naman po ang swerteng araw or buwan sa pagpapakasal? Ay, pinakamaswerte yung unang buwan ng taon, yung January. from February 18, hindi sa Chinese, Okay. February 18 to March 3. Okay. Pamili na lang kayo ng araw. At ang pinakamaswerteng araw is Sunday. Okay. February 18. Sunday. February 18 to March 3, swerte yan. Pero ang pinakamaswerte linggo. Meron po bang oras din? Ang oras ng kabayo ay 9:01 a.m. to exactly 11 a.m. So umaga magpakasal, wag hapon, wag gabi. Umaga magpakasal. Wag daw hapon or gabi. No, kasi 'di ba Sir Tony, marami nagpapakasal ng hapon. Para diretso na sa kainan. Hindi na oras ng kabayo 'yun. Ang oras ng kabayo ay alas 9 ng umaga, 9:01 actually, 9:01 to exactly 11 a.m. Yan ang oras ng kabayo. Okay. May tanong po rito, ano raw po ang pinaka-best day, date, time, or month ng resignation? Huwag nang mag-resign may breakthrough eh. Oo nga, di ba? May trabaho ka na nga eh. Huwag ka na mag-resign. Mag-ano ka na lang, i-harness mo yung iba mo pang hindi mo nalalaman na technical or technology. Kung hindi, mag-aral ka ng language. So ito yung mga pinaka-in this 2026 sa language, pagbibenta, business ng radyo, communication, gasolinahan, gadget. Okay, ano raw po yung pinaka swerteng combination ng, I don't know Sir Tony, no, yung zodiac sign? Pinakamaswerteng combination natin dahil mga triad yan eh. Triad ni kabayo, si tigre at saka si aso. Yun, maswerteng magsama yung tatlo na yun. Plus meron tinatawag kami na ilyopa. Yung ilyopa, yun yung 168. Man's luck, horse. Heaven's luck ni horse ay pig. Earth's luck ni horse ay goat or ox pala, hindi goat. Ox. Okay. Ilyopa, horse, pig, and then ox. Yun. Okay. Kung kasama ka sa mga yun, dapat yun ang hanapin mo maka-partner mo. Kung isa ka sa maswerte doon, ano yung malas na pwede mo maging partner? Rat. Rat? Rat ang swerte ngayong taon na to. Rat. Malas si rat ngayong taon na to. Merong breakdown si rat. Ang mga may breakdown sa panahon na ito ay ang rooster, rat, at saka rabbit. Ang mga may breakthrough ay horse, tiger, at saka dog. Yan, may breakthrough yan. Okay. May tanong po rito, Sir Tony, ano raw yung lucky number? Yung mga magtataya dyan ng sugal. Lucky number. Lucky number for the year ay mga related sa water. Halimbawa, 11. Yung 11 water yan. 29, 20. Yan. 11, 29, at 20. Pwede pong mix ito, Sir Tony? Pwede. Oo. 11, 29, 20. So pwedeng i-mix. Pantaya na sa loto. Oo. Yung mga tatay. Pero Sir Tony, hindi kayo doon, di ba, na ginagamit sa sugal, yung numbers? Actually, ang feng shui ay merong kaalaman tungkol sa sugal. Ano yung sasabihin nila, gagawin nila. Bago magsugal, bumili nung tatlong metal yun made of metal na itsura ng tatlong paniki. Charm yun para sa sugal. Charm. Okay. Ano raw pong month
dapat magka-baby? Yun yung unahan ng ano, yung tawag doon Month of the Tiger, which is first lunar calendar yun eh. Opo. So from February to March, magka-baby na kayo. So ikakasal ka ng February to March, so dapat doon din ito ring Gawa na ng baby by February, March. Ganyan. okay. Pagkasal mo, gawa na ng baby by February hanggang March. Uy, swerte Correct. swerte yung mga babies. Correct yun. Oo. Swerte yung mga babies na mabubuo sa February 18 to March 3. Tama. Okay. Sir Suni, yung mga OFW kasi, minsan may may mga doubt, no? Tumiting din sa mga numbers. Ano yung swerteng buwan na sila po ay magperma ng kanilang contract para po makapag-abroad at swertehin? Buwan ng Gemini, May 21 to June 20 is the best. May 21 to June 20, permahan ng kontrata rin. Buwan ng Gemini yun. Okay. Ano po yung mga dapat naming ingatan para po makaiwas kami sa mga aksidente ngayong darating na taon? Tunog, pag-ayos ng kuryente ng bahay o ng building. Kasi prone to fire lahat, mainit ang panahon. Sobrang init ng panahon. Tapos ihanda rin ang sarili dahil sa init ng panahon, maaaring maraming bulkan ang sumabog sa panahon natin ito. Sunog, kuryente, ingatan ho natin yan kasi nga fire. Lindol. Kasama ang lindol. Yung ano po, kasi this year, Sir Tony, tinadtad tayo ng bagyo. Mga signal number 5. Walang bagyo. Wala nga tubig eh. Fire. Merong La Nina. Okay. Ano po yung forecast po ninyo sa magiging lagay ng ating bansa sa papasok na taon? Kasi ang ating presidente na si Bongbong Marcos ay pinanganak ng fire rooster. Baribot yung rooster ngayong taon na papasok dahil sa apoy na yun. So medyo mag-iingat tayo mga Pilipino, alalayan natin ang ating Pangulo, huwag na nating stress. Dagdagan siya ng problema. Kumbaga, tulungan na lang natin siya. Dapat naririnig to ni VP Sara, Sir Tony? Para hindi na ma-stress si President Marcos. Magiging maganda po yung ating ekonomiya. Yes, marami naman tayong produkto na pwede nating ine-export natin, kagaya ng mga sapatos natin o mga produkto na yari sa apoy. Marami tayo niyan. Sir Tony, meron po rito lumabas sa survey yung pag-iipon ng pera. Sa feng shui ho, ito talaga positive, yung pag-iipon ng pera. Pero di ba saan ba dapat iipon ng pera? Pera ba or investment? Sa bahay na lang. Itatago ang pera sa bahay na lang? Oo, sa bahay. Wag sa... Pumili ka ng bolt na sarili mo, tapos ilagay mo yung pera mo sa bolt. Okay. Sir Tony, sa mga nakikinig ho sa atin ngayon, no, na hindi po afford magpa-feng shui, isa ho dyan sa problema pag kailan at saan sila dapat kumuha ng bahay. Di ba sir, meron niyang yung direksyon ni bahay sa sunlight. Ibibigay ko sa inyo. Opo. Ibibigay ko sa inyo ngayon. Ang mga ipinanganak ng Year of the Horse, dahil south siya, dapat ang bahay niya papuntang Silanganan. Eastward ang pinaka-the best na bahay ni horse, tiger at saka dog. Tapos kinatawag kaming Kuei Ren. Yung Kuei Ren, influential people, ibig sabihin nun. Ang Kuei Ren ng horse ay yun, yung east. So east ang the best, going to east or ang bukana ng bahay, papuntang Silanganan. Yung kabila naman, yun yung dragon, yung monkey at saka yung Year of the Rat, dapat sila westward. Yung tatlo magkakasama, yung rabbit, sheep at saka pig, sila naman ay north to northward. Yung rooster, snake at saka ox, southward sila dahil yun ang query nila. Yun. Sa mga kababayan po nating gusto magpa-feng shui, saan po kayo pwedeng ma-contact, mapuntahan, makausap Sir Tony?
Tawagan na lang nila ako sa 0995-649-1199. 0995-649-1199. 99. Ayan. Sir, alam ko napakahalaga po ng oras ninyo at napakamahal. Pero napagbigyan niyo po kami para po sa kapakanan ng ating mga kababayang nakikinig ngayon. Sir Tony, Happy New Year. Maraming salamat po Happy sa inyong New mga Year. tips. Thank you, Sir Tony. Mabuhay po kayo. Thank you.